Hi guys, in this video pag-usapan natin itong Wild Forest. Itong Wild Forest guys ay powered by Ronin Network. And syempre nandito din yung mga packs nila sa Sky Mavis. At kung makikita nyo yung mga packs nila guys, nagmahal na. So $74 yung pinaka basic pack nila. Standard pack nila is $275 ngayon. And yung basic plus pack nila is $660. So sobrang taas na nung mga packs ng Wild Forest guys, kasi nung first na nakita ko itong Wild Forest, dapat pala bumili ako ng madaming packs dati kasi sobrang mura ng packs dati guys. Nasa $10 to $20 lang yung mga packs niya dati. So sayang at hindi natin nakita nung una. Pero ang prediction ko dito guys sa mga packs na to, tataas pa ito. Kasi ngayon pa lang na hindi pa nag-start yung talagang play to earn game niya ay matataas na yung presyo ng packs. What more kapag na-hype ito, kapag nakikita na natin kung magkano yung earnings per game, parang yung Axie Infinity nung tumaas yung na-earn natin per game ay na-hype siya talaga ng gusto. At feeling ko naman itong Wild Forest na to ay maha-hype siya kasi papakita ko yung gameplay niya mamaya guys. Sobrang ganda ng gameplay niya. Ngayon lang ulit ako nabuhayan sa isang NFT game. At feeling ko magkakaroon ulit tayo ng 2K per day. Not a financial advice guys, pero ito yung nakikita ko dito sa Wild Forest na game. Kasi based dito sa mga pagtaas ng presyo nila, lalo na yung Lord na NFT nila. So hanapin natin yung Lord para makita nyo din guys. Ito, Wild Forest Lords. Check natin yung mga presyo. Grabe yung mga presyo nito guys. 1.1k. May 418 dito, may 420. Ito yung mga NFTs talaga na malalakas dun sa game. Kaya naman sobrang taas ng presyo nila ngayon. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit ganyan yung presyo ng mga Lord NFTs nila pagkatapos kong ipakita yung gameplay kasi magagamit talaga yung mga NFTs na yun dun sa gameplay niya. So ayan, buksan ko lang yung emulator ko guys. Ay oo nga pala, itong Play to Airdrop Season 1 guys ay tapos na. So hindi natin naabutan to since kaka-discover lang natin itong Wild Forest, pero ito yung inaabangan ko, yung Play to Airdrop Season 2. So kailangan daw natin silang i-follow para pag nag-announce na sila ng Season 2 ng Play to Airdrop, hindi na tayo mahuhuli doon. So sayang yung Season 1. Ito guys, may mga nagawa na din ako, may day 1 ako dyan, 5 times na din akong nakibattle. At umasa din ako na masasali ako dito sa airdrop dito. So kailangan nyo lang maglaro guys dito para dun sa airdrop. Sobrang dali lang naman nung game niya. So yun yung gagawin natin sa Season 2. Kaya wag nyong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. Kasi kapag meron ng Season 2, gagawan ulit natin ng content yan. Ito na yung bago kong lalaruin. Pagsasabayin ko sila nung Nightcross. Kasi itong Wild Forest talagang mataas yung potential ng game na to. Kita naman natin dito guys sa mga presyo ng mga NFTs nila kung paano siya pumalo. So sa mga nakabili dun sa mga NFTs nila, noong mura pa, paldong-paldo na yung mga yan. And tayo guys, aasa tayo dito sa airdrop kasi alam ko napapaldo din talaga yung token nitong Wild Forest, which is yung WF token. So what is the Wild Forest Play to Airdrop daw? Ito yung airdrop. It is an event where players compete for WF token rewards. So kailangan daw natin makakomplete ng mga task para maka-earn tayo ng honor points. At kung gusto nyong mag-dear about dito sa Play to Airdrop guys, ito yung link. Tapos itong Play to Airdrop nila guys ay free to earn. So hindi nyo kailangan ng NFTs dito muna kapag makikisali kayo dito sa Play to Airdrop. Kasi ako guys, naglaro ako na wala naman akong ginastos. And nakita nyo naman kung paano yung achievements natin dito ng honor. So meron na agad tayong 150. Wala akong ginagastos dyan guys. And isang araw lang akong naglaro at 5 times lang ako naglaro, meron na akong 150. So kapag aadikin natin to, pwede tayong makakuha ng malaki-laking amount ng airdrop nila. And next na gagawin natin guys, ipapakita ko na sa inyo yung laro. So pwede siya sa Google Play, pero ang gagawin ko ay gagamit tayo ng emulator para maipakita ko sa inyo yung gameplay. So ito na yung gameplay niya guys. I-collect ko lang lahat ng mga nandito kasi magagamit natin to para ma-upgrade natin yung mga characters natin dito. So collect lang yung mga yan. And yan, meron tayong pang plus, yun yung ginagamit natin para ma-upgrade itong mga NFTs natin. Sa gameplay tutorial na lang natin pag-uusapan yung mga stats na nakita nyo doon guys. Itong mga to, yan, ito yung tinatawag nilang Battle Pass. Mamaya na din natin pag-uusapan yung Battle Pass na yan guys.
Papakita ko lang sa inyo yung gameplay muna. So andito tayo ngayon sa card section. So pwede tayong mamili ng mga cards dito. Kung ano yung mga malalakas na card, yun yung ilagay natin sa deck natin. Skip muna natin yung pag-upgrade ng character. Mag-battle na agad tayo guys. Para makita nyo yung gameplay. Nakakatuwa kasi yung gameplay nito guys. Pautakan lang talaga yung gameplay dito. So ayan, searching na siya ng kalaban natin. Looking for an opponent. Mabilis lang ngayon guys. Mabilis lang siyang makahanap ng kalaban natin kasi beginner pa lang tayo. So ayan, makikita nyo 35 seconds guys, tapos na agad yung countdown and nag-start na agad yung game. So ang unang gagawin natin dito, magbibuild tayo dito ng barracks para pwede tayong mag-create ng mga character natin or pwede tayong mag-train ng mga character natin. Kasi kapag wala tayong barracks guys, hindi natin mapapalabas or matitrain itong mga character na nilalabas ko ngayon. So ang goal lang natin dito guys ay sakupin lahat. Kung nakikita nyo yung mga nandyan, yung mga bilog-bilog, sasakupin lang natin lahat yan guys. So para masakop yan, dapat nakastay yung character nyo doon. Tapos tignan nyo yun, umiikot yung parang tuldok-tuldok doon guys. Pag na full yun, kapag walang nakapasok na red na kalaban, ibig sabihin masasakop na natin yun. Katulad nung nangyari doon. So nasakop na natin, ibig sabihin pwede na natin siyang buildan ng kahit ano. So ang ibibuild natin dito guys ay syempre dapat tower para madepensahan niya din itong bilog na to, para masakop na natin itong spot na to. At syempre kailangan nyo din guys ng madaming, kung makikita nyo dyan, marami akong na-deploy na barracks kasi mas mabilis tayong makakapag-create ng character natin or makakapag-train ng character natin kapag madami tayong barracks. Katulad nung ginagawa ko dito. And kung yan nakita nyo doon, yung tower guys ay na-build na natin, kaya pwede na siyang mag-defense doon. Kaya dito na ako sa baba magde-defend. So yan, may mga nagde-defend na din sa baba at gumagawa na din ako ulit ng mga barracks at kailangan nating i-level to yung barracks natin para makakuha tayo or makapag-train tayo ng mga mas matataas pa na character. So kailangan nating i-level 2 yung barracks natin. So yan, i-level 2 na natin yung barracks natin na nasa base kasi meron na tayong sapat na mana para i-level 2 yun. So yan, level 2 na. Pwede na nating i-train yung mga nandito sa baba guys, yung mga nasa right side. Take note guys, yung mga nandito sa baba na character ay mas mataas ang mana consumption nila. Makikita nyo yon dun sa stats kapag chinek nyo ulit yung cards nyo. Ipapakita natin yun sa susunod. Kapag pag-uusapan na natin yung detailed information ng mga cards sa susunod na video. Ngayon, itong gameplay pa lang ang pinapakita ko sa inyo. Ang technique lang dito guys para manalo ay dapat mabilis kayong gumalaw katulad ng ginagawa ko. So mabilis akong nagbi-build, mabilis akong nagki-create ng mga characters or nagtitrain ng mga characters para hindi tayo maunahan nung kabilang team. Ngayon, ang next na gagawin natin guys ay pupuntiryahin na natin yung base ng kalaban. Kasi kung makikita nyo dito guys, pwede na nating atakihin yung base ng kalaban mula dun sa taas. Kasi may mga naka-def na dito sa baba natin na towers. Ngayon, ang gagawin natin guys ay rerektahin na natin yung base ng kalaban dito. Tatimingan ko lang guys na maubos yung mga kakadeploy niyang mga troops. Kasi kapag naubos yung mga yan guys, yung mga kakadeploy niya lang na troops, ibig sabihin mag-iipon ulit yan ng mana. So kapag ginagawa niya yun, kapag nag-iipon na siya ng mana, dun naman tayo aatake kasi alam natin na wala siyang made-deploy kapag wala siyang mana. So sasakupin ko muna ito guys, yung mga nandito kasi lalagyan natin ito ng tower, defense tower, para kapag nagde-deploy siya ng mga troops niya, papatayin siya ng mga defense tower na ilalagay natin dito. So kung makikita nyo guys, nasasakop na natin kasi marami na tayong na-train na troops laban dun sa mga troops niya. Konti pa lang yung na-train niya na troops niya. So ayan, nakuha na natin yung base na yan at lalagyan lang natin ng mga towers. Sakto sumikat yung araw guys, so walang fog of war yung base niya ngayon. So pwede na nating rektahin yan. Okay, so magbibuild na tayo ulit ng mga troops natin para rumekta na sila dun sa base ng kalaban para matapos na itong game na to at magkakaroon na tayo ng points. Yan, rekta-rekta na tayo dun guys. Hindi na natin babanatan itong maliit na barracks niya. Rekta na talaga dun sa base niya para hindi sayang oras. Ganyan ang gawin natin para hindi sayang yung oras natin. So ayan, pinagbabanatan na yung base niya and nawawala na yung armor ng base niya. Yung white sa taas guys, yung nababawasan, yun yung armor
ng base. Itong red naman sa baba, yan yung health ng base. So kung makikita nyo, nababawasan na natin yung base nya. Konting troops na lang, ipon lang tayo ng mana para makapag-build tayo or para makapag-train tayo ng troops. Tapos pwede ulit tayong rumekta dun sa base nya. So malapit na guys, pero kung makikita nyo dito, nagdilim na naman, meron na namang fog of war yung base nya. Kaya ang gagawin natin guys, mas okay kapag sniper ang gagamitin natin ngayon. So ang balak natin, maglalagay tayo doon ng mga soldiers natin, itong mga mumurahin lang. Tapos magbibuild tayo ng sniper, ilalagay natin sa likod para yun yung titira doon sa base. So kailangan natin yung long range na yun. Yung problema nga lang ngayon guys, nagkukulang talaga tayo sa mana. So kailangan natin ng mana dito para makapag-create tayo or para makapag-train tayo ng sniper. Kaya itong mga soldier muna yung pinapauna ko doon. Talagang nirarush ko guys para hindi siya makapag-build ng mga troops, para hindi niya ma-def yung base nila. Okay, irerekta na natin lahat ng troops natin papunta dun sa base nila at mukhang nape-pressure na siya guys. Hindi na siya masyadong nakakapag-build or nakakapag-train ng mga troops niya. So kapag hindi siya nakapag-train ng mga troops niya, ang ibig lang sabihin nito guys, hindi niya ma-def yung base. Kaya idedire-diretso ko na lang yung mga troops natin dito. At ayun na nga, at nadire-diretso na natin yung mga troops natin. Hindi na natin kailangan ng mga sniper, kahit itong mga low level lang na troops ay kayang-kaya na nilang patayin or basagin yung base na yun guys. Kasi konti na lang naman yung buhay. So hindi na natin babasagin yung barracks dyan sa harap guys, kasi sayang lang yung oras. Idediretso ko na lang. Ayan, iisa lang guys tumitira, mapawasak niya yan. Okay, so yung nag-iisang low level na troop ang nakawasak dun sa base, yun ang MVP guys. Medyo matibay yung troop natin na yun kasi nilevel up natin siya. Kasi every time na nananalo tayo dito guys, may nakukuha tayo na pang level up dito sa mga troops. Kaya naman medyo matibay-tibay na din yung troops natin na yun kahit low level siya. Na-upgrade ko na din kasi yun guys. Okay, check naman natin itong trophy road. Kung makikita nyo dito, makakakuha tayo ng mga gold. Yung mga gold na yan guys, magagamit yan. Itong mga to, binubuksan ko. Magagamit yan sa pag-upgrade ng characters nyo. Pati itong mga cards na to, yung mga nakukuha natin na yan, yan yung mga magagamit sa pag-upgrade ng character nyo. Kaya matigas yung isang character ko kanina guys, dahil dyan. At kung gusto nyo naman ng mas madaming rewards, meron tayong premium na battle pass guys. Ipapakita ko sa inyo. So ito yung premium na battle pass guys, makikita nyo dyan mas maraming gold yung nakukuha natin, tsaka mas maraming skins din. So kung seryoso talaga kayo dito guys, yun, mas advice ko sa inyo kung kumuha na kayo ng premium na battle pass. At yung ginagawa ko naman ngayon guys ay nag-upgrade ako ng mga characters. So kung makikita nyo dyan, nagle-level up din sila. Level 3 na yung isa, may level 1 tayo dyan, tsaka level 2 na yung sniper natin. And ito naman guys, since mas malakas ito kaysa dun sa kamukha niya, ang gagawin natin ay ilalagay natin siya dun sa pangatlo. So yun lang guys yung about dito sa Wild Forest na game. So yung detailed information about dun sa mga stats, kung paano yung gameplay or kung paano yung mga strategy about dito sa game na to, subscribe lang kayo dito sa channel natin guys. Gagawan ko ng video ito palagi. So gagawa tayo ng Wild Forest video palagi dito sa channel natin para mas ma-hype pa itong Wild Forest. Kasi para sa akin malaki yung potential ng Wild Forest na to. So yun lang guys yung about dito sa video na to. Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag nyong kalimutang i-click yung subscribe button. Click nyo na din yung notification bell. I-set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong play to earn game, NFT game, tsaka update dito sa Wild Forest, mano-notify kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Bye bye!